Makakausap po natin si Marikina 1st District Representative-elect Marcy Chodoro. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Chiki, Maricel, at sa mga nakikinig nanonood sa atin ngayon. Good evening po. Opo. Sir, simulan ko na po dun sa issue sa kaso, yung 1-year residency. Pakipaliwanag nga po dahil I understand ito po yung inireklamo o inireklamo laban sa inyo ni Senator Coco Pimentel, hindi po ba? Correct, tama. Nirereklamo nila na meron daw material misrepresentation dun sa aking certificate of candidacy at dahil doon gusto nilang i-deny ng due course ang aking COC. At pag na-deny of due course ang COC ko, ako ay hindi isang legitimate candidate. Nagkaroon ng paborableng desisyon ang First Division ng COMELEC dun sa aligasyon, dun sa reklamong inihain. Pero dahil division level lamang ito, hindi ito final and executory. Kaya ako'y nakatakbo pa at na-elect, nanalo. At kaya ginawa ng COMELEC, naglabas ng entrance resolution na suspended yung aking proclamation. Pero ito, kailan lamang kahapon ay nakatanggap kami ng paborableng decision do sa aming consolidated motion for reconsideration na kung saan ay binalidate ng COMELEC yung legitimacy ng aking certificate of candidacy na sinasabi nilang wala namang material misrepresentation na nangyari. Pawang lahat ng aking inilagay na impormasyon, datos na hinihingi sa COC ay tama, totoo, conditional at in good faith. Kaya may mga documentary evidence akong sinubmit at napatunayan naman nila ito. May mga affidavit na kinuha sa mga witnesses at napatunayan na ako talaga ay naninirahan sa address na aking inilagay sa COC. At ang pinag-uusapan din naman talaga yung residency, kundi yung domicile. At ang aking address na ginamit sa aking certificate of candidacy ay isang domicile of origin ko. Ibig sabihin, taal ako lehitimo ko dun sa lugar. Doon ako pinanganak, doon ako nag-aral, tumakbo kong konsihal 3 beses, 3 termino. Naging congressman ako o kinatawang ko na yung distrito ng 3 beses din. Naging mayor ako. May mga jurisprudence din na nagsasabi na ako'y hindi newcomer o estranghero. I am no stranger to the place. Dapat hindi ka estranghero dahil ikaw ay magiging kinatawan. Hindi lang alam mo basta yung lugar, yung boundary, kundi dapat kilala mo yung mga tao, nakasama mo, para alam mo yung kanilang aspiration, pangangailangan, the challenges that they're facing, and paano mo sila ikakatawanan. Ito lahat napatunayan sa COMELEC and bank resolution. Kaya pati yung suspension ng proclamation ay nilift na nila. At binigyan nila akong pagkakataon after 5 days, yung reglementary period, makakuha ko ng certificate of finality at hopefully by Tuesday, maproklama na at makapag-assume na as First District Representative. Okay, so Tuesday pala yung target date natin para sa proclamation. Sir, kasi binibigyan pa rin naman ng pagkakataon yung petitioner para kumuha pa rin ng recourse sa batas. Kung makakakuha ng TRO o injunction. At kung walang makuha ng TRO o injunction from the Supreme Court, then that will be the only time that I will be proclaimed. Kaya ako, naghihintay ako ngayon ng panahon para yun nga, ma-issue sa amin yung certificate of finality. And hopefully, walang TRO na ilabas ang Supreme Court kung sakaling may mag-file ng petition for certiorari. Yun na nga sana, sir, yung isusunod kong tanong sa iyo. Kasi mukhang naglabas na ng message si Senator Coco Pimentel na plano niyang dalhin sa Korte Suprema. Ay, tama lang naman yun. Hindi ko naman sinasabing mali at karapatan naman niya yun. Yun nga lang, meron tayong tinatawag sa batas na
right in esse. Dapat maipakita niya na siya ay may exhibited and enforceable right. Pero sa nakikita na ngayon natin, lalo na naglabas ang Korte Suprema na walang second winner na second placer. Ibig sabihin, wala namang karapatang nawawala sa kanya kung sakali. O kundi, siguro sasabihin niya baka may abuse of discretion yung COMELEC, pero yung COMELEC en banc hindi naman basta-basta division lang yung nagdesisyon. At pinagbotohan naman to ng mga commissioner sa COMELEC. Kaya nga natagalan Ang totoo, kung tutusin, ako yung naghintay ng matagal. At hindi totoo yung sinasabi ng petitioner, naririnig ko na sila naghintay ng matagal. Hindi. Ako naghintay ng matagal dito sa decision na to. At buti na lang lumabas ng ganitong panahon na bago magsimula ang Kongreso. Sir, si Chicky Verhel po ito, no? Kanina na-mention Yes. po ninyo na meron po kayong mga sinabmit na dokumento, kaya nga po ay nag-result na na-lift itong suspension, no? Sa proclamation po ninyo. Pero merong na-mention po, no? Ang ilang mga articles, news articles, na yung driver's license po ninyo, legal pleadings, ay naka-address dun sa District 2, no? When it's supposed to be in the 1st District. Pero para lang po. Correct. But Yes. that would not account to my domicile. You must remember, yung domicile dapat na ipapakita rito yung actual residency. At the same time, your intention really to live in that address. Yung address ko in the 1st District, you will see yung mga utility bills ko nandoon, binabayaran. Makikita mo yung mga meetings ko, mga delivery receipt ng aking kinakain during the meeting. Makikita mo yung pakikipag-usap ko doon sa mga taong naroon. So, you could have actual multiple residency. Ang nangyari kasi dyan, yung aking residence, yung aking domicile sa 1st District is by domicile of origin. Yun yung yun yung taal na aming pinanggalingang lugar. Nung nag-asawa ko, nalipat ako sa ibang lugar ng paninirahan. But it does not follow that it is my domicile. It could be a residency. Isa pang isinabit na dokumento ng petitioner, ng kalabang ko, yung sagot ko sa isang yung pleading ko sa isang kaso. Yung address na yon ginagamit namin for mailing address sa mga kaso na binibigay sa amin or sineserve na mga summon. So, ayun nandun yung ginagamit. You could have a multiple residency. It is allowed under the law. May jurisprudence naman. Alam ng kalabang ko yan. Magaling naman na abogado siya. Alam naman niya. Alam naman ng mga abogado yan. Ang importante, yung domicile mo your intention to return or yung abandonment of your residency. Napatunayan ko naman. At ang nagreklamo sa akin, hindi pa tagaron sa amin na nagsasabi na hindi ako tagaron. At nagsabi namang tagaroon ako at doon talaga ako nakikita. Yung mga kapitbahay ko, yung mga taong aktual na nakatira doon sa kalsada namin, yung aming kapitbahay na naroon. So, incontrovertible yung evidence. Talagang they weigh all the evidences. Yeah, the reason why I brought it up po is because para po ma-explain po ninyo ng maigi. Kasi may ganong confusion doon sa driver's license tsaka legal pleadings. Pero baka meron po kayong komento dito sa sinabi po ni Senator Coco Pimentel. Sabi niya, I'll just leave our COMELEC decision makers to God. They all know they did something very special in that case which took them 6 months to cook. May niluto ba? Ano pong komento po ninyo o mensahe? Ako I would not speculate on that statement of I mean, pag tinignan mo naman, sino kawawa talaga, hindi ba? Parang ako nga naging kawawa, ako yung taga Marikina, ako yung mayor doon, ako yung naging kinatawanan ng distrito ng matagal na panahon. Tapos inakusuhan mo ko nang hindi ako taga roon, di ba? Para mali naman. Mali naman tingin ko. I would not even
signify the statement. I would refuse to comment on that. Siguro, tao na magsasabi. Tao na lang ang magpasya. Saka nagpasya naman ng tao sa demokrasya natin. Kaya nga hinalal ako eh. Ang panalong to, hindi naman panalo ng kandidato. O panalo ko bilang individual. Hindi. Ito win o panalo ito ng mga taga-Marikina. Dahil yung kanilang inahalal, yung kanilang pinili, ay in due course, binigyan ng batas ng pagkakataon na ngayon, maproklama at para katawanin yung aspiration, yung interest ng mga taga-Marikina sa unang distrito. Sir, if you don't mind, manghingi lang po ako ng update doon po sa case sa Ombudsman, yun daw pong 130 million na ano ba yun? Pondo ba yun sa PhilHealth? PhilHealth. Opo. Ano na po? Alam mo, explain, yung 130 million na yun, in-audit, nagkaroon ng fraud audit. Nakita sa audit, may audit report, intact, dahil hindi naman nagagamit pa. So, kung hindi nagagamit yung isang pondo, wala yung elemental malversation. Hindi mo ginamit. Pangalawa, may legal cover yun basis. May appropriation ordinance na pinagbatayan. Hindi na nga lang namin ginamit nung malaman namin may nagre-reklamo sa exercise of abundance of caution. Kaya ako, very confident ako that eventually, hopefully, katulad itong nangyari sa COMELEC, madidesisyon na ng ombudsman ng tama. Ang preventive suspension is not guilt. Hindi ito patunay na may kasalanan yung nasuspinde. Malinaw na prinsipyo yun sa batas. Kaya lang nagpe-preventive suspension para sa ganon ay hindi maimpluwensyahan nung nakaupo na opisyal yung investigasyon na ginagawa. Una. Pangalawa, alam nyo, very suspicious yung timing. Sinuspindi kami 2 araw bago magsimula ang kampanyahan. Diba? The timing is off. Kung kailan may kampanyahan, eleksyon na, saka isususpinde. Pangatlo, ang reklamo natanggap namin 3 weeks after the suspension order. So, tapos yung kaso na pinail nila, 3, 4, ang docket number magkakasunod. So, parang nakaplano lahat. So, ito naman makikita on records eh. So, I'm really hopeful, umaasa ako na magiging parehas ang investigasyon. Tulad ng paniniwala ko sa COMELEC sa proseso na meron tayo. Baka po meron na lang po kayong mensahe para dun sa mga botante na medyo divided pa rin dito sa issue nyo ni Senator Coco Pimentel po. Yeah, meron talagang hindi sasang-ayon sa sinasabi ko. Pero nagsalita na bayan eh. Nagkaroon na ng eleksyon eh. Nagdesisyon na yung mga tao. I would not say that it is still divided. I would say baka hindi unanimous. Pero majority decision eh. Diba? Hindi naman ito pagalingan. Hindi. Ano to eh, yung pagkakataon nating magsilpi ay sagrado, binigay ng tao yon. Kaya ako, ang pangako ko nga is pagbutihin yung paglilingkod sa pagkakataon ito. Sa maraming pagkakataon binigay sa akin ng tao para maglingkod. Ako naman ay nagpapasalamat. Bumabaha sa Marikina, maraming kalamidad ang dumaan sa Marikina. Sino nakita nyo? Sino nakasama? Ako naman bilang mayor, bilang kinatawan ng distrito, ang ibang tao, pag hinanap mo, nung panahon na yun, di mo naman makikita. Diba? So, yun na lang ang tandaan natin. How can we be divided on that issue, on that matter? Diba? Okay. Sige po. Sir, marami pong salamat for joining us this evening. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po. Thank you po.